Yo, magandang araw mga bossing. Kamusta naman ang inyong mga buhay-buhay? Eto, si Boss Dada ninyo. May trangkaso pa. Straight from Hong Kong. Straight from Hong Kong mga bossing. Eto na naman. At tayo na naman po ay mag-aatid ng mga malulupit na mga balita. Another day, another Burautan session with Boss Dada TV. At tayo na naman po ay maghahatid ng sakit ng ulo, sakit ng puso, sakit ng kasukasuan. Oo, at tagos sa kaluluwa na batikos, real talk sa mga demonyo, santanas, kawatan, magnanakaw, mga switik, putok sa buho, salot ng lipunan na mga taga-goberno, mga hudas sa bayang Pilipinas, mga barabas at mga hestas. Grabe mga bossing sobrang pasasalamat natin sa lahat ng mga taga Hong Kong. Ayan, pasalamat tayo sa lahat ng mga taga Hong Kong sa kanilang alam niyo tangkilik sa Banateros. At kanila na rin pagtangkilik sa PDP at grabe kay Pastor. Salamat sa lahat ng mga bagong subscribers natin at mga lumang subscribers. Salamat po sa inyong tulong sa ating channel at syempre yung mga nagla-like, nag-share. Maraming salamat sa inyo. Importante yun. Importante mga bossing yung pagla-like at pag-share ninyo. Kasi pag nila-like at sinishare ninyo, ay ibig sabihin marami tayong mga kakampi. Bagong nagiging kakampi. At yung mga dating hindi kakampi, nagiging kakampi. At syempre lalong-lalo na marami tayong mga nauurat na mga salot sa bayang Pilipinas. Pagpasensyaan nyo na muna ang aking boses. Pagtyagaan nyo na muna. Oo, bagamat tayo may trangkase, tayo tuloy-tuloy pa rin ang serbisyo publiko. Grabe yung naganap dyan sa grabe mga bossing yung naganap dyan sa Hong Kong. Talaga naman makapanindig, balahibo. At dahil dyan sa naganap sa Hong Kong, putangin na yan. Yung mga nasa gobyerno ngayon, puta parang mga sabog na naman. Hindi na naman makatulog, hindi na naman makaidlip, hindi na naman mapakali. Putangin na kung ano-ano mga fake news na naman ang pinaglalalabas ng mga hayop. Tangin ng mga fake news peddler, no? Ang lungkot. Nakakalungkot dito mga bossing ang fake news peddler. Putangin na Malacanang. Isipin mo yan Yung kanilang PCO, yung kanilang PCO-ng gunggong. Sabi ng kanilang PCO dapat daw nung siya ang iniintriga. Anong klaseng journalism yan? Isang side lang ang kinukuha. Tanginan yan. Buti nga may kinuwang side Ito ang masaklap PCO chief, yung si J. Ruiz. May narinig na Marites, putang ina, nilabas niya sa media. Narinig lang sa Marites, nilabas sa media. Hindi makinumpirma ni tanga. Ang lakas ng loob mong manita ng mga kapwa mo media na hindi kinuha yung side mo. Eto nga, putang ina mo, galing sa chismis. Inilabas mo na kagad sa media. Putang ina nyo talaga ni Claire Kayong dalawa kayo dati pinag-uumpog yung mga ulo yung mga walang laman. Mawala kayong silbi talaga. Putang ina nyo mag-amo kayo. Manang-mana kayo kay Bongbong na wala rin silbi sa buhay. Putang ina nyo para kayong mga tatlong itlog dyan. Wala kayong mga alam. Bantakin mo DOJ dinideny. DOJ walang balita. Yung Solicitor General walang balita. Putang ina tapos kayo may balita. Mga tarantado talaga kayo. Tangina nyo, taing-tay kayo kay taing-tay kayo kay Pangulong Duterte. Gigil na gigil kayo kay Pangulong Duterte, no?
Tingnan ninyo tanginan nyo. Galit na galit kayo sa tao. Gigil na gigil kayo kay Duterte. Gusto nyo mawala sa Pilipinas si Duterte. Tangina, lumabas lang ng Pilipinas si Duterte. Nagka-windang-windang kayo lahat. Anak ng tinapay, Manila Times, News 5, lahat ng media outlet, putay na niyan. Ang balita, dahil daw may warrant of arrest ang ICC, kaya itong si Pangulong Duterte tumakas na. Putang ina, pati si Inday tumakas daw. Dalawa daw silang tumakas, anak ng tinapay. Tanginang aga-aga pa ina-announce na natin tong pagtitipon-tipon natin dyan sa Napakaaga pa ina-announce na natin yung pagtitipon-tipon natin dito sa Hong Kong. Anak ng tinapay kayo, hanggang ngayon ba naman puros pa rin kayo mga kabulbalan? Kaliwat kanan ng mga chismis, mga bossing. Putang ina talaga. Lahat yan i-address natin ngayong araw na ito. At parating po mamaya si Pangulong Duterte mamayang hapon. Parating po siya dito sa pauwi na ng Pilipinas. Oo, at yung mga nag-aantay daw ng pulis, libo-libong pulis daw, 7,000 pulis daw yung aresto kay Duterte. Anak ng tanginan yan. Asa yung 7,000 pulis aresto kay Duterte? Tanginan yan, aarestuin nyo si Duterte, 7,000 pa kayo? Hindi na nga makakit ng stage yung matanda, mga gago kayo. Dahil na ginagaya nila kay Pastor Kibuloy ginagaya nyo kay Pastor. Mas madami 7,000 kay Pastor Kibuloy, 6,000 lang. Kay PRD 7,000. Puta, hindi na makakatakas yung tao Kahit nga ang uhuli kay Pangulong Duterte, kung totoong mahuli ng ICC kahit barangay tanod, kaya na Putangin na niya. Kita nyo hindi na makalakad yung tao. Kailangan pa na 7,000 pulis. Mga bobo. Tapos mano ba naman itong putang inang presidente nating engot-engot din? Mano ba naman pahupain mo yung tensyon? Tangina nyo, kala nyo ba takot si Duterte sa inyo? Kala nyo takot si Duterte makulong sa ICC? Mga tanga? Tangina si Duterte pa nga nagsasabi na papasukin nyo na ICC. Mamamatay na ako, hindi pa sila nakaka-score. At saka mga putang ina nyo, ang tatangan nyo talaga. Napakatatangan nyo. Unang-una sa lahat, hindi naman tayo member na ICC. Pangalawa si Donald Trump. Nanliligo kayo kay Donald Trump. Tapos puta, papasokin nyo ICC dito. Sinabi na nga ni Donald Trump kung sino ang makikipag-cooperate sa hayop na ICC na yan, wala tablado sa akin. Nakikipagbati nga kayo sa Amerika. Humihingi nga kayo ng time with the president. Nagmamakaawa nga si Bongbong. Kausapin siya ni Donald Trump. Mukha na siyang tanga. Nakausap na lahat. Siya na lang hindi pa hindi ba? Tapos ngayon, papasokin nyo ICC. Di putang ina, ginalit nyo Amerika. Lulong na lulong kayo sa Amerika. Tangina nyo talaga, mga chismoso kayo. Ayan ang sinasabi ko. Kinig kayo ng kinig sa mga tatanga-tanga Kinig kayo ng kinig sa mga vlogger nyo abnoy. Sabay-sabay yung media at saka vlogger. Putang ina niyan. Alam nyo, sa totoo lang ito ang katotohanan ngayon nangyayari. Galit na galit ang media sa vlogger. Pero yung media para ng vlogger. Kunyari pa kayo, galit na galit kayo. Tangin na ninyo. Samantalang kapag wala naman kayong binabalita, nagva-vlog din naman kayo sa mga account ninyo, mga ulul kayo. Tangin na ninyo, naunahan lang namin kayo. Mga bisit. Ang ganda ng nangyari dyan sa Hong Kong. At talaga naman, yung mga kababayan natin ay walang habas ang kanilang pagsigaw. Grabe, ang daming tao sa loob, 2,500 or more. Mas madaming tao sa labas. Palakpakan natin. Alam nyo ba mga bossing pagpasok mo dyan, grabe kagulo tao, ang daming pulis. Galit na yung pulis ng Hong Kong sa atin. Tangina, hindi masawa yung mga Pilipino. Hindi masawa yung mga Pilipino, talaga nag-aantay pagdating ng PDP laban. Puta, sure win na tong PDP na to. Pag itong PDP na to natalo, puta, dinaya tayo. Grabe, yung tao talaga, as in, ang kapal ng dami ng tao. Tapos may mga natulog, gabi pa lang, nandoon na sa park.
Yung iba doon na natulog sa pila, masilayan ng si Pangulong Duterte. Tapos sumungaw lang si Pangulong Duterte na ganyan sa maliit na butas, nag-iyakan na yung mga tao. Grabe talaga. Kung nandoon kayo, putya, sabi ko nga sa inyo, na ang Hong Kong, yan po ang kumbaga small scale ng Pilipinas. If you're gonna make a survey, dito ka magsisurvey. Kasi yung pulso ng Hong Kong OFW, yan ang pulso ng lahat ng OFW at ang sinasalamin ng Hong Kong, kahirapan ng buhay. Majority ng mga nagtatrabaho sa Hong Kong, mga kasambahay, naghihikaw siya sa buhay. Mantakin mo you have to go to abroad just to to become maging magpakatulong, magpaalila sa ibang pamilya, tapos yung pamilya mo iwanan mo rito. Galaga ka ng bata, anak mo iwanan mo. So ang sinasalamin ng Hong Kong, Pilipinas. Yung pobreng Pilipinas, yan yung sinasalamin ng Hong Kong. So kung nakikita nyo kung paano ang tanggap ng mga tao sa Hong Kong, sa PDP, kay Pastor Kibuloy at saka sa kay Pangulong Duterte at Inday Sara, ganun din ang tanggap ng mga Pilipino dito sa Pilipinas kasi yan yung mga representante nila. Kumbaga kapag gumagawa ka ng design ng isang halimbawa meron kang project na building, di ba, gagawa ka ng design small scale. Maliit na modelo nung proyekto. Yang Hong Kong is like, yan yung pinaka parang small scale Philippines. Na yung pulso ng tao dyan, definitely yan din yung pulso ng tao dito sa Pilipinas. And hindi nyo may kakaila kasi makikita nyo talaga sabay-sabay gumalaw. Gumalaw ang media, ang mga vloggers nila, ang mga taga-gobyerno. Mantakin mo, putangin na si Chua. Sinabi ni Chua na ito daw pagtitipon na to, yung mga taga Hong Kong daw binayaran 300 daw Hong Kong dollars bawat isa. Pakiran yan. Yan ang dapat na iniimbestigahan ni Barbers. Chua, napakasinungaling mo, fake news ka, hindi ka na nga pogi. Putangin ang sama-sama pa ng ugali mo. Pucha, nagkabayaran daw dyan. Tapos ito pa sinabi nung gago na lahat daw yan KOJC. Putangin na ka. Manood ka kasi. 4 na yung mata mo, hindi mo pa makita kundi ka ba naman bobo. Chua, huwag kang tatanga-tanga. Pinataas ni Banat May lahat ng kamay ng mga tao dyan. Sino dito taga KOJC? Mangilan-ngilan lang. Sino dito ang mga OFW, mga taga Luzon, Visayas, Mindanao? Putangin yan. Lahat sila. Mga normal na Pilipino, lalo na yung mga nasa labas, puros mga Pilipino yun. Yung kanilang day off, inispend nila dyan maghintay sa mga kandidato ng PDP. Tarantado ka ba? Nakita mo ba si Abalos? Nagpaikot-ikot dyan, nag-vlog pa yung gago. Nagpaikot-ikot sa may sentral si Abalos, putang ina, walang pumansin, dadalwa. Tapos sasabihin nyo, malakas kayo? Si Abalos na yan. Yan na nga isa sa pinakamalakas na baraan nyo. Putang na naglakad sa Central, 1, 2 lang ang pumansin sa kanya. Samantalang dito, mantakin mo, hindi pa naggala itong PDP. Nasa isang lugar lang. Puta sila pinuntahan ng tao. Hindi na kailangan pa ng katulad ni Abalos Kupal na pupunta sa mga Filipino, tambayan ng mga Pilipino para pansinin niya. Putang ina, hindi siya gusto. Alam nyo ba nung nilabas yung mukha niya sa screen? Kasi siyempre pinakita yung pinakita yung KOJC. Siyempre pag pinakita mo KOJC, makikita mo doon yung mukha ni Torre, Bongbong Marcos, saka ni Abalos. Puta, nung nilabas yung mukha ni Abalos, tangina, bu talaga yung mga tao. Boo! Nung nilabas yung mukha ni Torre, putang ina, galit na galit yung mga tao. Lalo na lumabas yung mukha ni Bongbong Marcos, bu talaga. Nung nag-speech nga ako, tinanong ko kung sinong nabudol. Puta, lahat sila. Takin mo lahat nung nandoon, dating mga Marcos yun. Putangin na mo, Bongbong, tatanga-tanga ka. Binoto ka na ng mga tao, hindi mo pa sila inalagaan. Lahat halos nung nandoon, bumoto kay Bongbong Marcos. 2,000 mahigit yun nandoon sa may loob. And definitely yung mga nasa labas na more or less, mga 4,000 pa yun. Ganon din, mga nabudol din. Putangin na ka, Bongbong, ang dahil mong niloko.
Visit ka. Anak ng tinapay ka, oh. Oh, tapos talaga namang lahat, no, nataranta. Oh, lahat talaga gumawa na ng mga istorya. Oh, yung mga tao doon talagang nako. Ang Diyos ko po, inuubo ko pagka talaga naaalala natin. Hindi, grabe talaga. Tsaka hindi ine-expect ng mga tao. First time din na nangyari to na magkasama sila sa isang event tapos parehas nagsalita yung mag-amang Duterte at tsaka yung Inday Sara. At tsaka ang sapul na sapul tayo doon. Pasok na pasok yung joke nilang dalawa. Nung nandoon si VP Sara, sinisiraan niya tatay niya. Nung nandoon naman yung tatay niya, sinisiraan naman si VP Sara. So ang galing. Pasok na pasok talaga silang dalawa. Grabe, ang galing nila magdala ng crowd. Talagang trendsetter tong mag-ama na to. Ito talaga pag natalo tong mag-ama na to, wala, dinugas na to. Kaya gigil na mga congressman eh. Gigil na gigil si Bongbong. Gigil na gigil si Tambaloslos. Mantakin mo na ubos na pera ng bayan, kakapayudan nila. Kakabili nila sa taong bayan. Putang ina, hindi pa rin sila mahal ng taong bayan. Ang hirap niyong mahalin eh. Mahirap kayong mahalin, mga hayop kayo eh. Oo, kaya naman, Diyos ko po, talaga tapos ang dami pang mga binitawan salita ni Duterte doon. Oo, panoorin niyo yung in-upload kong video na speech ni Duterte tsaka speech ni VP Sara. Yung kay VP Sara, hindi niyo pinapanood ha. Panoorin niyo, ang dami niyang mga binitawang salita ron. Tain-tain na naman si Claire. Tain-tain na naman yung mag-asawa sa Malacanang. Sigurado ako tain-tain na naman yung mga congressman. Punta nagpa-press con nga si Chihuahua kanina eh. Mag-isa lang siya, wala namang kwenta. O, tingnan natin itong balitang to ha. O, may balita kasi tungkol dyan sa ICC. Tangin yan. Sabi ko nga sa inyo mga bossing, itong ICC na to ha. Si Vladimir Putin po, meron pong arrest order na din yan sa ICC. Pero si Vladimir, di pa naman nila nahuhuli. Di pa naman nila nakukulong. Alam mo kung bakit? Nanindigan ng bansang Russia eh. Sabi ng bansang Russia, putangin na yung mga taga-ICC kayo, pababa pa ng aeroplano nyo, pinapasabugan ko na kayo ng missile. O, kita mo, all publicity ang hayop na ICC na yan. All publicity. We issued a warrant of arrest for Vladimir Putin for crime against humanity. Ulul. Tangina nyo, hanggang ngayon si Vladimir Putin hindi nyo pa nahuhuli. Kasi nga, naniniwala yung bansang Russia na puta, you don't have a wala kayong jurisdiction dito sa amin. At pag kayo pumasok dito, that's invasion, putang ina ninyo. Mamamatay kayo lahat. O dito sa Pilipinas, putang ina niya, tatanga-tanga tong mga dilawan tayo tsaka mga loyalista. Tuwan-tuwa sila sa ICC. Tangina, kapag tayo sa ilalim sa kapangyarihan ng punyetang ICC na yan, wala na tayong soberanya. Butragis yan. Lahat ng pinaglaban nila, Jose Rizal, nila Andres Bonifacio noon, para magkaroon tayo ng independensya, putang ina, tinapon nyo lahat sa basura. Kaya nga hindi tayo dapat nakikipag-cooperate sa mga yan. Salot sa lipunan mga yan. Ang gusto lang talaga ng mga mamulitika. Pakinggan natin itong balita to ng TV5. Ng palasyo tungkol sa sinasabing inilabas na arrest warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaugnay ito ng crimes against humanity na kinakaharap niya sa International Criminal Court. Para sa iba pang detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Maricel Halili. Maricel, ano ba ang sinabi ng palasyo tungkol dyan? Ruth, wala pang kumpleto ng Malacanang. Ano, nakita nyo, ang dami niyan. Ang dami oh. Grabe. At saka talagang sobrang yung genuine talaga, nag-iiyakan, hiyawan. At saka sobrang disiplinado nila. Galing din ni VP Sara, sabi ni VP upo muna bago ako magsalita. Para nakita ng nasa likod, upo muna, kalma. Ang galing, kumakalma talaga, Puch. Kumakalma talaga sila. Sabi ko, galing nito ni Inday Parang leader na talaga. Parang nanay talaga. Upo muna. Ikaw, sigaw ka na sigaw, upo. Kawawa naman nasa likod. Ang galing, sabi ko. Tapos nung sinabi niya na, pupunta ako dyan sa pupunta ako dyan sa inyo Gusto ko magpasalamat, pero wag nyo akong pagkakaguluhan Alam ko maganda ako, pero wag nyo akong pagkakaguluhan
Punta siya doon, picture, walang nagkagulo. Sabi ko, tangina, grabe respeto. Grabe respeto ng mga tao talaga sa mga Duterte. When they say something, everybody listens. Pagka meron silang sinabi, meron silang habang nagsasalita sila ng ganyan, putya, yung mga mukha ng tao talagang nakatitig sila, amazed na amazed, mga nakanganga, putya, kay Bongbong parang, ano sinasabi niyan, utal-utal. Tagal naman ibigay ng ayuda. O dito walang ayuda to. Again nagsimula to 9 o'clock, natapos to alas 5, alas 6. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Putang na 9 na oras. 9 na oras po siya, walang kapagkain yan, walang tubig na ibinigay sa mga tao dyan. $300 pa. Tarantado talaga to si Chua, sinungaling eh. Yan kung naglabas na ng red notice ang International Criminal Police Organization o Interpol para arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ito ng kaso ni Digong na crimes against humanity sa International Criminal Court. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary... Tayo na naman yung tanga, ito na naman yung aso, Sige, ano sasabihin nitong gaganto? Castro, hindi nagbabago ang posisyon ng gobyerno na hindi pa rin kasapi ng ICC ang Pilipinas. Patay ba sinasabi ni J. Ruiz? May sinasabi pa si J. Ruiz na whatever happens, the government is ready. Ganun-ganun pa sinasabing putang ina niyan si Ulo. Pero kapag Interpol ang humingi ng tulong, hindi raw nila ito tatanggihan. Pinuna rin ng Malacanang ang mga pahayag ni dating Pangulong Duterte habang kausap ang mga OFW sa Hong Kong kahapon. Sabi ni Yusek Castro, taong bayan ang dapat na magdeklara kay Digong bilang bayani. Hindi ba? Sabi niya, taong bayan ang dapat magdeklara kay Digong bilang isang bayani. Putang ina, hindi pa babayani ang dating nito? Hindi pa babayani yan? Claire Castro, bulag ka ba? Punyeta ka? Tayo na, sobrang kulang na yata sa dilig dyan. Kaya pati yung mata mo nagdadry na. Sobrang dry na yan. Anak ng tinapay, nakita mo ba, saan ka makakita ng presidente? 3 taon nang tapos. Yung kanyang termino, pinasasalamatan pa. Utangin na kay Bongbong, wala nang kumakaway, wala nang sumisigaw ng BBM. Putangin nang sigurado, walang magpapasalamat dyan. Pag yan namatay si BBM, pag yan pumikit, di na dumilat yan. Naghuling hininga yan ngayong gabi. Maniwala ka, magkakaroon ng party bukas. Ang saya ng mga Pilipino. Putangin, salamat. Salamat, wala na. Putangin na, maayos na ang Pilipinas. Hindi maayos ang Pilipinas pag nandiyan yung ulul na yan eh. Hindi ba? So, nagagalit siya. Putang ina mo, Claire, ikaw, wala kang kwentang tao talaga. Bobo ka talaga, wala ka talagang utak. Putangin, sinabi ni PRRD dito, kung ngayon ang guhit ng kapalaran natin, wala. Kung mapipresyo tayo, ulihin tayo, wala tayong magawa. Basta pagka magambag-ambag na lang kayong pa 5 Hong Kong dollars, paglabas ko, tayuan nyo ako ng rebulto. Tapos siguro maganda sa tabi ni Jose Rizal. Kasi si Jose Rizal may hawak na aklat, ako may hawak na ganun. Sabi niya, putang ina, tawanan yung mga tao. Galing. Sabi ko, putang ibang klase talaga. Sobrang galing talaga ni Duterte. Putang ina kasi, palibasa, Claire, yung amo mo, si Bongbong, putang ina, walang sense of humor, bobo. Alam mo yung mga tao walang sense of humor, tanga yan, katulad mo. Hindi nyo kayang magpatawa, hindi nyo kayang magdala ng tao. Meron pa siyang kwento-kwentong kung ano-ano kinukwento ng ulul na yan. Simple lang kwento niya. Putang ina, nalaglag kami lahat sa upuan. Alam mo yung kwento niya? Simple lang. Si Inday Sara, yung nanay niyan. Pucha, stewardess yung nanay niya. Ganda. Hinanap ko yan. Nakita ko sa isang subdivision. Pucha, yung nakita ko naglalaba. Yung nanay. Pantakin mo nilagay yung aso sa may hagdanan, putang ina, hindi ako nakapanik. Ang ginawa ko 2 araw, nilason ko yung aso. Puta, patay yung aso, naitanan ko si Elizabeth. Simple, ganun kwento lang. Putang ina na. Simpleng kwento lang, nabaliw lahat ng Pilipino. Hindi kaya ni Bongbong yun, Claire. Putang ina nyo. Pati ba naman joke? Pati yung mga joke na tungkol dyan sa rebulto, gago, alam mo ba kapag kasi Bongbong Marcos namatay? Puta
Tangina kahit ano niyan, kahit picture niyan. O kahit picture niyan, baka itapon sa basurahan. Sinusuka na yung mga amo mo. Putang ina, sinuka na yan 50 years ago. O hanggang ngayon, ganun pa rin ang feelings ng mga tao sa kanila. Putang ina, mga walang kwentang mga pinuno yung mga yan. Kaya ikaw, Claire, sasama ka sa kanila sa pagbulusok, hayop ka. Lahat ng mga pagtatanggol mo na yan, putang ina, inggit na inggit ka kay Duterte. Ha? Bakit ba, Claire, ang laki ng galit mo sa mga Duterte? Inano ka ba ng mga Duterte? Putang ina mo ka. At tarantada. Putang ina, kapag nag-ambag-ambagan ng mga Pilipino, mag-aambag kaming lahat para na magkaroon ng rebulto yan. Taranta, gusto mo, itayo pa namin sa may salas nyo. O kaya sa bakuran nyo para putang ina mo, para pagka araw-araw, pagka labas mo, putang ina si Duterte kagad na makikita mo, lokal-loka ka. Pagawan siya ng monumento. Pinasinungalingan din ito ang sinabi ni PRRD na wala siyang kasalanan. Kirit ni Castro, maraming inamin ng dating Pangulo sa Quadcom at maraming inamin sa Quadcom, putang ina, abogada ka pa naman. Abogada ka pa naman, Claire Castro. Maraming inamin si Duterte. Bakit walang kaso dito sa Pilipinas? Hinamon na nga niya, ba't walang kaso? Bakit sa ICC? Hindi naman korte sa Pilipinas yan. Tatanga-tanga ka pala eh. Anong mga inamin niya? Naknang putya, abogado ba talaga to si Claire? Tangin na nakakahiya rin, no? Takin mo, umamin si Duterte. Ang daming inamin ni Duterte. Bakit kahit isang kaso wala pang sinasampa sa kanya? Commission on Human Rights, walang sinampa sa kanyang kaso rito. Yung mga kongresista dyan sa Quadcom, walang sinampang kaso sa kanya tungkol dito. So ano sinasabi mo, dami niyang inamin? At saka ang ganda rin sinabi ko ni Pangulong Duterte. Sabi ni Pangulong Duterte, if ever, yung sinasabi nila is totoo, do you think I'll just kill someone nang wala lang? Ano yung trip ko lang? Patayin yung mga adik, kriminal? Ba't ko pinatay yung mga adik, kriminal? Kaya ko pinatay yung mga yan para sa ating lahat, para sa inyo, para sa Pilipinas. Putangin na to si Claire. Tanungin mo nga amo mo. Claire, tanungin mo nga si Bongbong kung gano'n na karaming drug lord na nahuli ng ulol na yan. Napuno na ba ni Bongbong Marcos ng mga pusher, addict yung mga presuhan? Tangina nung panahon ni Duterte, putya, natutulog lahat ng addict sa hagdanan. Punong-puno lahat ng mga detention facilities sa buong Pilipinas. Nagsukuan yung mga addict. Putang ina niyan ngayon, nagsilabasan na naman sila. Nagsitabaan sila ngayon, ngayon ang papayat na naman, putya. Dahil dyan sa amo mo. Kaabog-abogadang tao nito ni Claire, walang laman ng utak. Senado, siya nga raw mismo ang nagsabi sa mga pulis na hikayatin ng mga salarin na lumaban. Talaga, ganun talaga. Hikayatin nyo lumaban. Putang ina, pag di lumaban, alam nga papatayin natin, di lumaban. Bobo talaga to si Claire, no? Putang ina yung utak ni Claire tsaka utak ni Dilima, iisa. Walang laman. Ngayon ay magkaroon ng basihan para sa self-defense. Siguro raw ay nagpupunyagi ang mga hindi naman nabiktima ng extrajudicial killings, pero hindi ganito ang sitwasyon ng mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay na hindi man... Tama lang sa kanila yan. Ang ina niya, nagtutulak ng droga. Gumamit ng droga. Puta ina, pinangako naman ni Duterte yan. Huntingin ko kayo pag naging presidente ako. Nanalo siya, hinanting niya, nagreklamo kayo, tinigil niya. Tapos ngayon, galit na galit kayo. Si Claire, putangin to, adik ka ba? Alam mo, galit ang galit kay Duterte, adik. Ang mga galit kay Duterte, adik, corrupt. Baka kaya galit na galit ka kay Duterte? Habang dumaan sa due process. Narito ang bahagi ng pahayag ni Undersecretary Castro. Ang pagdideklara ng isang tao na hero, dapat hindi po siya ang nagsasabi nun. Taong bayan ang magsasabi kung siya ay naging hero. Tanga. Ang ina mo, bobo. Claire, nakakaawa ka na. Tangina, basta lang meron kang maibalik sa mga Duterte kahit nagmumukhang tanga ka na, tinatanggap mo na. Alam mo ba, Claire, na nagjo-joke lang si Duterte?
Alam mo ba na nagjo-joke lang siya, sabi nga niya. Let's say for example, totoo yung sinabi nila. And I killed all of the addict. Do you think I did that for myself? Kanino ko ginawa yun? Para sa'yo, Claire. Para sa'yo. Ay, putangin na naman yan, Claire. Ano ko ba naman? Tangina ko, siya sobrang tuyot na nito ni Claire. Parang sobrang corny mo na, Claire. Pati ba naman yung mga ganitong kwentong kwentong patawahan lang. Puta, siniseryoso. Masyado ka seryoso sa buhay. Baka mamatay ka niya maaga. Puta, wala ka ba love life, Claire? Wala na bang wala na bang bumibisita dyan sa sa masukal mong hardin? Ang corny mo na. Wag ka mag-alala. If PRD dies, he will definitely have his monument somewhere here in the Philippines. Pero ito si Bongbong mo, putang ina, wala ito. Kahit na rebulto diyan sa Payatas. Hindi papayag yung mga Payatas itayo yung rebulto niya diyan. At paggawan siya ng monumento. Ngayon, patungkol naman po doon sa sinasabi niya na wala. Ang ina, di ba? Putang ina. Yung wala na daw kasalanan dyan sa tokhang ng tinapay. Sige. Marami na po tayong nadinig. Siya mismo po ang umamin. Maybe sa mga taong hindi nabiktima. Siya mismo umamin. Umamin saan? Umamin na Umamin na pumatay kanino? Abogado ka pa naman, Claire. Putang ina. Tapos hindi mo alam yan. Ano inamin niya? Wala naman siya inamin Inamin lang niya para matigil na yung hearing. Sige na, inaamin ko na. Anong gagawin natin? Sampa na ng kaso, bilis para matapos na. Hindi naman kayo korte. Ayun na, inamin ko na. Sige na, sampa na ng kaso, bilis. May nagsampa ng kaso, Claire? Wala. Putangin na mo, magsampa ka ng kaso. Gusto mo mauna ka na magsampa ng kaso, unahan mo na yung mga, total, bida-bida ka naman. Unahan mo na yung mga biktima, parang ikaw na biktima eh. Kaya na kanina, apektado ka doon sa rebulto. Ngayon naman, kung saka abogada mong tao, alam mo naman na yung mga sinabi niya na yon, hindi yun magagamit sa korte eh. Bakit? Kailangan, kapag umamin ka sa umamin ka sa isang krimen, kailangan kompletos detalles. Kailangan may pangalan, sino, saan, kailan, anong ginawa mo. Kailangan detalyado. Anak ng tinapay ka, abogada ka, tas hindi mo alam yan. Propagandista ang putang inan to. Puta, alam ko na pagka nawala si De Lima at saka si Castro, puta, may kapalit na si Franz Castro. Eto. Kahit alam niya ng kabobohan yung sinasabi niya. Kahit alam niya ng kabobohan yung sinasabi niya, paninindigan pa rin niya. Ganyan ang mga yung mga bayaran. Yan ang mga talagang putya binayaran para maging attack dog lang. Biktima ng EJK at Bloody Tokhang. Bakit? Yung biktima ng mga tinukhang. Biktima ng mga addict, ni-rape. Yung tatay, ni-rape yung anak. Yung tatay, pinatay yung buong pamilya niya sa sobrang kasabugan. Pati lola, ni-rape. Lahat, pinatay. Ninakawan, mga kapitbahay, lahat kung ano-ano. Paano naman sila? Claire? So, mas importante sa yung buhay ng mga kriminal na namatay? Kaysa dyan sa mga kaysa dyan sa mga biktima? Maaaring nagpupunyagi at umapalakpak. Pero paano naman po yung mga namatayan at yung pamilya na nawalan ng kanilang mahal sa buhay dahil lang sa walang Diyos? Sa totoo lang, Claire, nabanggit na yan ng mga tao before you. Hindi na bago yan. Feeling mo matalino ka? Feeling mo galing-galing mo dyan sa sinasabi mo? Ano na yan? Lumang tugtugin na yan. Yan na yung mga sinasabi ng mga nauna pa sa'yo. Yan na yung mga sinasabi ng mga naunang tanga sa'yo. Dahil yan lang din yung inuulit mo, yan parehas na script pa din. So, wala kayo talagang makitang ibang mali sa mga Duterte, kundi yun lang. Alam mo, kapag kriminal ka, kapag marami kang kasalanan, hindi lang isa krimen mo. Paulit-ulit mong ginagawa yan mula bata ka hanggang pagtanda mo. Yan tanong, meron na ba kayong mga napatunayan dyan sa mga urban legend ninyo? Kay Marcos, marami kami napatunayan. Magmula mo sa tatay niya hanggang sa anak niya, marami kaming patunay na wala silang silbi pareha sa bayang Pilipinas.
O kaya kapag tanga presidente, putangin na pati yung mga i-hire niya ng mga tao tanga din katulad nito. Utak taho. Yung process na ibinigay sa kanila. Ruth? Masay, Alam mo, dirin-diri sa kanya yung mga ano. Dirin-diri sa kanya, mga bossing, yung Malacanang press corps. Akala niya gandang-ganda sa kanya. Akala niya talinong-talino sa kanya. Hindi niya alam, pinagtitripan lang siya ng barangay ng Malacanang press corps. Alam mo ba na binibigyan siya ng mga pain na question tapos sagot siya ng sagot? Pag tinanong mo, is that the position of the president? No, this is my personal opinion. Putangin na. Nagbibigay ka ng personal na opinion mo. Hindi ka naman binayaran ng tao para magbigay ng personal na opinion mo. Kung gusto mo magbigay ng personal na opinion mong gaga ka, doon ka sa vlog mo. Mag-vlog ka maghapon, magbigay ka ng personal na opinion mo. Lokohin mo yung mga viewers mo. Yun, pwede. Pero dito sa buong Pilipinas, puto binabayaran ka ng binabayaran ka ng buwis ng taong bayan, tapos personal opinion. Yung gagamitin mo dyan. Puto, hindi trabaho ng PCO yan, tanga. Abogada ka na turingan, alamin mo muna yung trabaho mo bago bumukas yung bibig mo. yung ilang ahensya kasi ng gobyerno yung nagsabi na yung ayaw pa rin mag-confirm ng O, ilang ahensya ng gobyerno nagsabi, ayaw mag-confirm, may ICC ba? May ICC? Tangin na yan. Sabi ko nga sa inyo, si Vladimir Putin, meron ng ICC. Meron ng warrant of arrest yan sa ICC. Hanggang ngayon, hindi pa yan na execute. Bakit? It's up to the country kung pakikinggan nila o hindi. It's still our police. Kahit may Interpol na involved, police pa din natin. Police pa din natin yung magsiserve ng warrant na yan dahil even Interpol, wala silang jurisdiction dito. doon sa paglabas ng arrest warrant. Pero ito bang mismong ICC, may sinabi na tungkol dyan? Nako, Ruth, hindi na nagbigay dito sa sinasabing inilabas na arrest warrant kay dating Pangulong Duterte. Actually, ilan na rin naman yung mga eksperto na nagsabi na hindi rin naman obligado ang ICC na isa publiko kung maglalabas man sila ng arrest warrant. Ang sabi lamang ng ICC, confidential ang mga impormasyon na may kinalaman sa kanilang investigation. Ito ay para ma-ensure yung integrity at yung kaligtasan din ng mga biktima at saka yung mga witnesses sa kaso. Ruth? Ngayon. O, suma total, mga bossing, yung ICC nila, supot. Tapos yung kunyaring tawag dyan, yung dyan sa may, sa may Davao na daming pulis, huliin daw. O, putya ka na, gumawa lang talaga sila ng ingay. Gumawa lang sila ng chismis. Kunyari, maraming pulis, dineploy. Gumawa lang sila ng ganon. Para para ma-derail yung tao. Yung focus mapunta sa kanila. Mapunta dyan. Hindi mapunta yung focus saan? Sa palakas na PDP senatorial slate ni Pangulong Duterte. At palakas yung clamor ng tao talaga sa mga Duterte. At pahina naman ng pahina lahat ng akusasyon nila. Kaya balik na naman yung ICC. So, sabi nila, arestuin si Duterte. Arestuin si Duterte. Wala naman silang warrant. At saka, arestuin mo si Duterte. Hindi naman tayo saklaw ng ICC. Hindi nga tayo member niyan eh. Hindi pag ginawa nyo yan, di skandalo yan sa buong mundo. Putangin na. Ang galing, mantakin mo. Ito ay isa sa pinakamagaling na presidente sa buong mundo 6 years ago. Bilib na bilib lahat ng bansa sa kanyang tapang at sa kanyang war on drugs. Tapos, mga kababayan niya mismo ang nagpapakulong sa kanya. Anong klaseng Pilipinas tayo? Anong klaseng bayan tayo? Bayan tayo ng mga makapili at ng mga traidor? Wag ganon. Masama yun. Walang hiya. Eto pa yung isang balita dyan sa pag-aresto daw kay Duterte. Tingnan natin lahat. Anuhin natin. Panoorin natin yung mga propaganda nila. Dating Pangulong Rodrigo Duterte kung ipapa-aresto siya ng International Criminal Court o ICC. Ang Malacanang naman handa raw sakaling magkagulo kapag inaresto ang dating Pangulo. Nasa frontline ng balitang yan si Maricela Lili. Ang balita ko, may warrant daw ako pag... Hindi.
Totoo. Yung sa... Alam mo yung mga tao, puta ni hindi sila nag-aalala. Ni wala silang pag-aalala sa kanilang mga muka. Kasi alam nila na putang ina bogus to, kalokohan yan. Gawa-gawa lang nila yan para yung mga tao kabahan, mag-create ng chaos, baka sakali magkagulo, baka mamaya magdeklara pa sila ng martial law niyan. Pero ang tao, hindi nyo na maluloko. Tanginan nyo, ano kala nyo, tanga kami? O tanga kayo, alam namin. ICC or something. Matagal na akong hinahabol ng mga Nitong weekend, umugong ang balitang may inilabas na arrest warrant ng International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At saka sure na yan, mga bossing. Sure na yan na maglalabas ng warrant yung ICC. Political yan eh. Kaya nga tayo kumalas dyan eh, dahil political yung hayop na yan. Even the US, hindi nga sila nagpa-member dyan dahil political yan. Wala na yan, wala na rumirespeto sa ICC na yan. Tangin na yan. O kaya nga, it's inevitable. Magkakaroon talaga ng warrant. Ang tanong, isa-serve ba ng Pilipinas? Kasi pag sinerve ng Pilipinas yan, it's as if ipinagkanulo mo yung sarili mong residente. Ginawa mo yun, you are supposed to be protecting your citizens. Pero pag kami mga ganito po at ibinigay mo, lalong-lalo na dating presidente, pinakamagaling na presidente sa Pilipinas, inalay mo dito, ibig sabihin, tangin na mga kriminal na talaga kayo, mga puros na politikang nananalaytay sa mga ugat ninyo. Kaya wala na kayong pagmamahal sa bayan at sa mga citizens nyo. At kung ipinagkanulo nila si Duterte, lahat tayo ipinagkanulo na nila. Ganun lang yun. Inevitable yan. Lalabas yung warrant na yan. Guilty si Duterte dyan. Kaya nga dyan nila final, hindi nila final dito sa Pilipinas. Kasi nga dito sa Pilipinas, magmumukha silang tanga. Dyan sa ICC, goods na goods yan dyan. Kasi nga, political yan. Guilty na si Duterte dyan kahit hindi pa man nagpapaliwanag si Duterte. Oo, nababayaran mga yan eh. Mga ipokrito mga yan eh. Mas madaming krimen na nangyayari sa Africa. Mas madaming krimen na nangyayari sa Middle East. Mas madaming krimen ang Amerika sa mga gera-gera nila. O pero meron bang reklamo Amerika? Wala naman. Tapos ito, Pilipinas, kaliit-liit na bansa. Tapos, ang pinatay naman ni Duterte, mga kriminal dito sa Pilipinas, di naman kriminal sa ibang bansa. Tapos, kakasuhan mo siya ng crime against humanity. Bobo ka ba? Although, alam naman natin na sure na yan, guilty si Duterte dyan, wag na kayong magtaka. Pero hindi papayag ang mga Pilipino, hindi papayag ang mga sundalo, hindi papayag ang mga pulis, na putangin na yung Pangulo natin na pinakamagaling na namuno sa Pilipinas, ipagkakanulo ng ganun-ganun lang. Dahil sa crimes against humanity sa war on drugs. Lalo pang kumalat yan dahil tiyempong nasa Hong Kong ang dating Pangulo. Sa kanyang talumpati sa harap ng mga OFW doon, iginiit ni Duterte na ginawa niya lang ang nararapat para mapanatili ang kapayapaan sa bansa nung termino niya. Total, kung ganito man talaga ang swerte ko sa buhay. Alam niyo si Pangulong Duterte, susuko yan sa ICC pag nagpunta rito. Susuko yan. Ang tanong, papayag ba taong bayan? Ano pa makukuha ninyo dito kay Pangulong Duterte? Ang tanda na nito. Diyos po. Okay lang, tatanggapin ko yan. Wala tayong magawa eh. Hulihin tayo kung ikulong tayo. Paglilinaw naman ng Malacanang, wala pa silang natatanggap na red notice mula sa International Criminal Police Organization o Interpol. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi nagbago ang posisyon ng gobyerno rito. Wala silang planong makipagtulungan sa ICC, pero kung idadaan ang request sa Interpol, tutulong daw ang pamahalaan. Dagdag pa ng palasyo, mukhang handa naman si Duterte na harapin ang ICC. We cannot conclude that there is this propensity on the part of former President Duterte that he would escape, considering he was the one who asked for this. Sinabi niya
sa Quadcom hearing. Oo na, alam na namin sinabi niya. Putangin na mo, papit ka ba ni Duterte? Tinuulit mo lang yung mga sinasabi ni Duterte. Wini-welcome naman niya. Bakit? Tatakas ba si Duterte? Kayo lang naman nagpapakalat ng fake news na tumatakas si Duterte. Ikaw lang naman, putangin na ka, tsaka amo mo eh. Ang nagkakalat ng balita tatakas, hindi naman tatakas si Duterte. Gago ka ba? Tangin na ipagtatanggol si Duterte ng mga Pilipino, tanga ka. At kapag ginawa niyo yan, ito alam niyo ba? Alam niyo, on the other hand, nung nalaman ko yun, somehow na parang may konti akong excitement. Bakit? Kasi pag nagkatotoo yun, putangin na meron na ngayong reason yung taong bayan. May reason na talaga yung taong bayan para lumaban para sa Pilipinas. Baka yan na yung trigger. Baka putay na yan na yung trigger nung ayaw nyong mangyari. Subukan nyo lang. Sabi ko nga, tangina, ito na, dito na to magkakaalaman. Dito na to magkakaalaman, putang ina niyan. Kung ito bang mga militar natin at mga pulis natin, kung kanino talaga sila. Oh, nako po, sabi ko kasi on the other hand, nakita ko mayroong konting, parang ako personally nagkaroon ako ng excitement eh. Kaya ko puta yun, baka dahil dito magka-people power, baka dahil dito putang ina magalit ang taong bayan, lumabas sabay-sabay umetsa sa daan. Joke lang. Di, pero totoo this can trigger something. Oo, if this happens, kapag pinagkanulo nyo si Duterte, this will trigger something. And this will be the end of your family's political career. Lahat kayo. Lahat yan, buong-buong, yung mga anak niyan, mga pamangkin, hanggang apo niyan, hanggang apo ng apo niyan. Putang ina, basta Marcos ang apelyido, sigurado ko, wala nang puwang yan sa national government. Handa siya. Harapin ang ICC. Handa siya. Tangina mo, mas marunong ka pa sa kanya eh. Sinabi niya ba hindi siya handa? Punyeta ka. Narinig mo ba yung speech niya? Kung ako hulihin, ganun talagang guhit ng palad natin. Arrestuin ako. Wala tayong magagawa. Tangina to si Claire parang tanga. Ano bang pinaglalaban mo? Ano ba gusto mo sabihin? Hindi sa tingin mo takot si Duterte? Tarantado. Pag nagkataon lang matanda na yun. Kung bata yun, makikipagbarilan sa kanila yun. Pinagsasabi mo kung meron ditong bakla, putang ina si Bongbong yan. Walang alam yan. Yun ang walang betlog na presidente. Pero putang ina si Duterte, tatakot-takotin nyo sa ganyan. Gaga. Presidente pa lang siya ng Pilipinas, sinasabi niya na yan sa international media na tangin na you can put me in jail. You can bitayin nyo ko kung gusto nyo. Wala akong pakialam basta dito sa Pilipinas, hindi sa kamay ng dayuhan. Sasasabi nito ni Claire. Pinamamadali nga niya yung ICC. Di ba sabi niya, hurry up. Oo nga. Oo. Anong problema dun? Anong iniiyak mo, Claire? Putang ina mo, gusto mo ikaw na magpunta ron sa ICC, pamadaliin mo, bilisan para mapabilis na rin yung... Parang hindi na kami magantay hanggang 2028. Kung magkagulo man kapag inaresto si Duterte, handa rin daw dyan ang Malacanang. Pipigilan po natin magkagulo. Ang gagawin lamang po talaga natin ay kung ano yung naaayon sa batas. Huwag na lang po sanang maging matigas ang ulo ng ibang taong bayan para pigilan to, katulad nung nangyari. Oy, tangina, mukhang dinidiktahan mo ba ang taong bayan, Claire? Na matigas ang ulo namin? Pakikita talaga namin sa inyo gaano katigas ang ulo namin. Para sa panahon po ng pag-aresto kay Pastor Kibuloy. Bucho, pati si Pastor Kibuloy, dinamay mo pa. Anak ng tinapay, sige. Let's get it on. Sabi naman ng PNP, wala pa silang natatanggap na impormasyon tungkol sa arrest warrant laban kay dating Pangulo. Hindi rin daw totoo na may ibang warrant of arrest na hawak ang pulisya laban kay PRRD. Bukod dyan, itinanggi rin nila ang ulat na inihahanda na ang aabot sa 7,000 pulis para tugisin at arestuhin si Duterte.
ang ating pong magiging basehan po dyan will be the action to be undertaken by the Interpol. If there will be request for police assistance in implementing these warrants po, then the PNP is obligated to honor that obligation under the principle of reciprocity, sir. Sinigundahan ito ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. Dahil miyembro ng Interpol ang Pilipinas, obligado raw tayong sundin kapag hiniling nilang arestuhin si Duterte. Ganyan din ang nangyari noon nang hulihin si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa Indonesia. Whether nasa Pilipinas siya or sa Hong Kong na bahagi ng China. Pero parehong bansang ito ay miyembro ng Interpol. Pareho ay active member at nakapag-request na ng mga enforcement ng warrant. Kaya ngayon, tayo naman ang hinihiling na mag-cooperate. Kung dati ibang bansa ang hiniling na mag-cooperate para hulihin ng isang tao na wanted sa Pilipinas. Kung totoo man daw ang arrest warrant, malamang ay didiretso na sa Office of the President ang kopya at hindi sa Department of Foreign Affairs dahil hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas. Tumanggi namang magkomento ang ICC tungkol dito. Mahalaga raw ang confidentiality para protektahan ang integridad ng investigasyon at tiyaking ligtas ang lahat ng biktima at di ba? Kaya makikita nyo wala pa. Pinapaingay lang nila. Kita nyo naman, mga makakaliwa nagpapaingay, sila Colmenares. Pinapaingay lang nila yan para matakpan yung mga issues na mga totoong dapat nating paghandaan. Yung mga ninanakaw na pera natin, kasama to, yung mga ganitong pagtutwist ng mga balita. Mga yan, mga kasama yan doon sa sa binabayaran nila. Kasama sa package deal yan, kasama sa bayad yan. Wala naman talaga. Pero kailangan nilang mag-surface ng mga ganitong bagay-bagay. Tingnan mo, sila? Organized yung mga sagot nila. Iba-ibang ahensya, organized yung mga sagot. Bakit? Kasi plano nila to para lituhin na naman yung mga tao. Magalala, wala to. ICC. Tandaan nyo, hinahamon kayo ni di ba? Hinahamon kayo ni Claire. Sabi ni Claire, basta lang, wag lang matigas ang ulo katulad nung ginawang pag-aresto kay Pastor Kibuloy. Wow. So ginagamit niya pa example doon kay Pastor Apollo Kibuloy. Wala naman siya kaalam-alam kung ano nangyari ron. Pero ito so tinatakot kayo ni Claire. Wag daw matigas ang ulo nyo or else. Wow, tangina, lakas presidensya bola. Kayo nang balang humusga sa mga ganyang sa mga ganitong salitaan. But anyways mga bossing, dito na po nagtatapos ang ating palatuntunan. Napahaba tayo. Ubo na nga ako ng ubo. Haba-haba pa nung upload natin. Maraming salamat sa lahat ng mga tumangkilik at mga bagong tagapagtangkilik. Salamat din po sa mga nagla-like, share, subscribe. Importante yung comment. Comment po kayo, like and share. And syempre, pinaka-importante sa lahat yung super thanks. Super thanks kayo para magkaroon tayo ng silbi sa buhay. Pasensya na kayo. Sa susunod, mas na yung boses ko. Baka sakali mas okay na. Hindi na ako inuubo. Pag hindi na inuubo, mas masaya na yung pagtatapik natin. Kaya limitado yung pagmumura ko Dahil yung lalamunan ko, dumudugo na yata, kakamura ko sa mga putang inan to Pero ito lang maging mapagmatsyag tayo mga bossing. Importante sa lahat itong PDP slate Kabadong-kabado sila dito sa PDP slate. Kabadong-kabado sila bawat kilos natin dahil nakikita nila how people are really reacting doon sa mga ino-organize natin na mga sorties, yung mga town halls natin. Nakikita nila yan at talagang nakamonitor sila dyan. Kailangan nilang biyakin yung pagkakaisa natin. Isa na dyan yung paglalabas nila ng mga survey. Yung mga kandidato natin, walang pag-asa, kaya wag nyo nang iboto yan, dito na kayo sa mananalo. Walang ganun, okay? Walang ganun. Let us make sure, boboto tayo, lalo na yung mga OFW na kinakabahan sa online. Huwag kayong matakot. Boto lang, basta iboto ninyo yung mga kandidato natin. Pag malayo masyado yung agwat, hindi nila madadaya yan. Dahil sobrang lakas natin, sigurado pag natalo, dinaya tayo. Kaya magano lang kayo
Oh, mga bossing, make sure kayo po ay kalmado lang at gumawa na kayo ng listahan as early as now. Itong ginagawang ganitong mga kakupalan ng mga gobyerno, bawi tayo sa 2025. Lahat ng galit kay Bongbong, binudol ni Bongbong, bumawi tayo sa 2025. Zero vote sa lahat ng mga kandidato na ito ni Bongbong Marcos. Lahat. Pati sa mga local government, lahat ng kandidato ng putang inang alyansa na yan, walang mananalo sa mga yan. Dapat wala. Pag pinanalo pa natin yan, putang ina, bahala na kayo sa Pilipinas. Bahala na kayo kapag pinabayaan nyo pang manalo yung mga yan. Again, maraming salamat sa inyo lahat. Mabuhay kayo. God bless us all. God bless the Philippines. Magkita-kita tayo ulit sa susunod nating live stream. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tuwa.